Eto maganda tatalakayin natin ngayon mga kababayan dahil ito po ay nagkakabulilyaswan na mga kababayan ko ha. Nagkakabulilyaswan na po sila doon sa X-18 Marines. X-18 Marines mga kababayan. Dahil nagbigay po ng statement, okay, ang ombudsman regarding po dito sa mga picture na sinumite nitong, yan yung sinasabi natin yung sinumiti po ng X-18 Marines or pinakita po nila sa kanyang sa kanilang affidavit. Okay, watching from Maine, USA. Ayan. Matt Boy, shoutout sa iyo. Ayan, shoutout po sa ating mga kabirador, no? Saan man kayo ng sulok ng mundo naroon. Magandang gabi po dahil maganda ang tatalakayin natin. Pa-like and share po ng ating live. Ayan. Ito po ang una natin tatalakayin mga kababayan. Ito pong sinabi po or litrato na isiniwalat ng di umano ay mga 18 caliber. 18 caliber po na mga di umano ay talagang astig, no, sa paglabas ng katotohanan daw, sabi nila Mike Defensor. So gaano ba sila ka-astig at gaano ba sila ka-reliable talaga? So pakinggan natin mga kababayan ha. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na tayo, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Saliba, Reverend. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-malitang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. Naku po, yan na Isa pa lang yan mga kababayan ha. Isa pa lang ang nakikita. Okay? Isa pa lang ang nakikita. What more pa pagka natuloy na yung investigasyon na yan, no? What more pa pagka naihain na sila at iginisa na sila sa Blue Ribbon Committee. Abangan natin yan mga kababayan. It appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Presently yung isa ron, yung isang na-point out sa akin, nag-confirm sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Ayon sa kanya, noon pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. Correct. See here is really a manipulation of facts. It may appear that that was that, but actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, so ibig sabihin mga kababayan, kung isa pa lang, okay, dun sa mga ebidensya ng nila Mike Defensor dito sa tanim nila, di umano ay tanim witness nila program, dahil nga si 'di ba, si Gutesa rin ay nawala rin ng parambula. So eto rin ba ay mawawala ng parambula dahil lamang sa nabisto sila? Kayo comment down below mga kababayan. Kung kayo naniniwala kayo, ito may tendency ba ito na mawala na parambula itong 18 caliber na tanim witness nitong mga DDS or na mga DDLs mga kababayan. Kasi ako naniniwala ako, itong drama na ito, pahahabain nila ito mga kababayan as usual, no? Para sa paghahanda kasi ito sa darating na eleksyon 2028 para mabango po si Sara Duterte. So pakinggan pa natin. One person telling me that picture is taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House.
So there was a delivery of money already at that time. Di ba? Di ba? So meaning to say, mga kababayan, panahon pa pala ni Duterte, meron ng 5 kwarta. Meron na palang 5 pera na nagaganap sa Malacanang noon. Meron ng nalilimas na, ano kaya to? Yung formally kaya to, mga kababayan? Formally scandal kaya to? Possible, mga kababayan? Comment down below kayo sa tingin nyo, Ano sa tingin nyo, mga kababayan, itong lumabas na ito, no, na isiniwalat ni Ombudsman Remulla regarding dito sa panahon pa ni Digongyo. Ako naniniwala ako. Ewan ko sa inyo, pero ako malakas ang paniniwala ko dahil hindi naman makukulong yan sa dahig kung hindi tarantado minuminuto yan. Hindi naman niya makukulong sa ICC, hindi naman dadamputin ng ICC yan, hindi naman kakalad ka rin ni General, di ba? General Torre yan, di ba? Kung hindi tarantado minuminuto yan si Digongyo. Di ba? So meaning to say, mga kababayan, no, yung mga ganitong kalakaran, noon pa talaga. Kasi nga, inilabas nasagasaan alam nila masasagasaan sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Kaya nga isa sa mga fake news na nilalaban nila ngayon, etong di umano ay nagpadala daw. Pakita ko muna sa inyo nagpadala daw ng eroplano. Sino po? Etong si Baste Duterte daw ang nagpadala ng eroplano. Ito, pakita ko sa inyo yung ebidensya natin na pinapakalat na fake news nitong mga didilis na ito. Ito talaga, walang magawa Kung hindi puro propaganda, baliktad pa. Mali pa, mga kababayan. Ano ba yun? Ito. Ayan mga kababayan Baste Duterte nagpadala ng eroplano para sa mga OFW sa Middle East. Ayan mga kababayan, nagpadala raw. Si Baste, anong kakayanan ni Baste? Putang ina, yung yung Davao nga, mga kababayan, hindi maayos-ayos. Magpapadala ka pa ng eroplano, 'di ba? Magpapadala ka pa ng eroplanong hindot wala nga kayong magawa sa Davao. Tatay mo nga walang magawa sa Davao, 'di ba? Until now, putang ina, binabaha. Kung maganda talaga literally ang Davao at naayos nyo ang Davao, 'di ba? Putang ina, di dapat maayos ang Davao, walang taga Davao na nasa Maynila. Diba? Ang mahirap sa mga DDS na mga buwakan ng inang DDS na yan, mga kababayan, puro fake news ang nilalabas ng mga putang inang yan. Diba? Yan yung mga literally na talagang dapat, diba? Yan yung literally dapat, kinakakong, mga kababayan. Kasi, literally, wala sila nagagawa sa bayan ko, hindi manggulo Sino ba nagpaumpisa ng gulo na yan? Di ba si Digong, nung naupo si Digong, ang dami ng tarantado minuminuto na mga na di umano kababayan nila. Di ba? Di umano kapitbahay nila. Di umano ay nila. Di ba? Maganda ang Davao. Pukin ang ina nyo, bakit nandito kayo sa Maynila? Maganda pala Davao. Kung maganda Davao, walang Davaoenyo na nandito sa pukin ng inang Maynila na to. Diba? Real talk. Walang nandito. Lahat ng trabaho na andoon. Lahat ng makinarya na andoon. Tangina na, upo na nga si Digong may nagawa ba? Para sa Davaoenyo? Wala. Literally, yung tita ko nangapangasawa ng Davaoenyo. Saan ngayon?
nag-migrate ng Canada. Oh, kung maganda ang Davao, mag-i-stay yan sa Davao. Oh, tinanong ko, Tito, ba't kayo nag-migrate ng Canada? Eh, ang ganda-ganda ng Davao. Eh, kwento lang yun. Huwag ka maniwala doon, pamangkin. Kwento lang ng mga Duterte yun. Oh. Literally, taga Davao yun ha. O, tapos ganito yung gagawin nila mga kababayan. So, paano natin babasagin yan? Sa simpleng pamamaraan, paano natin babasagin to? Literally, maglalabas tayo ng ebidensya. Kasi ganun tayo mga kababayan, di tayo fake news. Laban nga tayo sa fake news, kaya lalabanan natin to. 'Di ba? Oo, lalabanan natin to. So ito, papakita ko sa inyo. Ha? Mismong mga didilis, mismong mga DDS na nagpasalamat sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Oh. Ito pakita ko sa inyo. Literally, nagba-viral ito mga kababayan sa Facebook. Pakinggan nyo Thank you po. Thank you po. Ayan, sa loob ng eroplano yan. Puta, pinagpasalamatan ba si Basti dyan, mga kababayan? Pinagpasalamatan ba tong mga hukluban nato? Yung mga yudiputa nato? Pinagpasalamatan ba ng mga kababayan natin sa Middle East na pinauwi na 400 plus people na pinauwi ng ating gobyerno? Literally, ang nag-post nito mga kababayan, dating DDS, dati pong DDS. Bakit dating DDS? Dahil ngayon, saludo sila sa Pangulong Bongbong Marcos. Oh. 'Di ba? Real talk, bakit po? Bakit sila saludo sa ating sa ating pangulo? Dahil po ang ating mahal na pangulo ay literal na nagtatrabaho. Literal na nagtatrabaho kagaya nito. Oh. Napilit pa rin nilang inuugnay. Okay? Nawala naman daw mabiling bigas. Pero patuloy daw ang promote ng 20 pesos na bigas. Natural, magpro-promote ang gobyerno ng 20 pesos na bigas sa kasalukuyang nangyayari sa taas ng petrolyo na hindi kayang 'di ba? Hindi kayang puksain ng kahit sinong bansa, mga kababayan. Kahit pumunta ka ng Korea ngayon, kahit pumunta ka ng kahit sa Poncio Pilaton lugar, mataas talaga ang gasolina, mataas ang petrol. Okay? So ito mga kababayan, ito rin yung pinapalabas ng mga tawag dito, ng mga didilis na walang nagagawa ang ating gobyerno, na sa katunayan mga kababayan, meron po tayong kadiwa. Hindi kasi maintindihan ng mga didilis yon. Bobo nga Tanga nga, kagaya ni Lustay mga kababayan. Tanga, abnormal, bobo, tanga, lahat na. 'Di ba? Sinalo nila. 'Di ba? Bakit hindi nila maintindihan? Mabibili lamang po ito sa kadiwa. Meron po nagbebenta, nagmamalasakit na mga nasa merkado. Pero bilang po yan. Bilang na bilang yan. Kung gusto nyong bumili talaga ng 20 pesos na kilo na bigas, ito, ayan patuloy pa rin ang pagbebenta. Sabi nila na wala na raw yung pagbebenta ng 20 kilo na bigas. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng mga na ito, bobo at tangang mga DDS na ito. Kasi bakit? Talo sila sa argumento Fake news lang ang kayang ibato Literally, fake news lang ang kayang ibato. 'Di ba? Yung kadiwa po, mga kababayan, meron po niyan bawat lugar. Alangan na sabihin pa sa inyo ng barangay tanod. Sabihin pa, doon po yung 'di ba? Dito kayo ganyan. 'Di ba? Alam nyo naman po mga kababayan, alam naman natin na ang kadiwa selected yan.
Alam naman natin yun eh. Ang tanong dito, may nakikinabang ba? Wala. May nakikinabang. May bumibili? Wala. May bumibili. 'Di ba? May bumibili. Tapos sasabihin nila, hindi naman nakakain. Punyeta kayo, bakit may mga DDS na nasa Davao nakikipila? Oh. Sa Davao nakikipila. Oh, gusto niya ng ebidensya. Oh. Yan yung sinasabi natin eh. Oh. I'm Sora 2, the new AI in town. We're not afraid. Sa kapuso bukod po sa Metro Manila, may roll out na rin po ng 20 pesos kada kilong bigas para sa transport sector sa Tagum, Davao del Norte. At ito balita live si Chandy Esteban ng City Regional TV. Karamihan dyan mga kababayan, didilis Majority ng mga taga Davao, alam natin taga didilis. Kahit hindi Davao City. Puro karamihan ng Davaoenyo. Pag sinabi mong Davao, solid DDS. Tama, mali? Tapos sasabihin nila, walang ginagawa ang gobyerno. Putang ina, to? Diba? To? Puta, hindi ba trabaho to? Diba? Kasi nga bobo at tanga yung mga didilis. Ang trabaho para sa kanila maggala, kagaya ni Sara Duterte. Yan ang literal sa kanilang trabaho. Diba? Kagaya ni Sara Duterte, puro lustay, puro paggagala. Yan ang trabaho para sa mga DDS. Real talk. Yes, Maris, ngayong araw nga ay ilulunsad yung taga 20 pesos per kilo na bigas para sa mga tricycle drivers dito sa Tagum City, Davao del Norte. Dito sa multi-purpose gym, Rotary Park, sa Barangay Poblacion, isasagawa ang pagbebenta ng murang bigas. Ayon sa Public Information Office ng Department of Agriculture, Region 11, nasa 200 bags o 10,000 kilos na bigas ang ibebenta. Hanggang 10 kilo lang ang pwedeng mabili ng kada driver. Kailangan nilang i-presenta ang kanilang transport. Ayan ba nagawa ni Digong nung part ng niya? Tingin ko kayo mga DDS. Nagawa ba ni Digong sa Davao yan? Davao region yan. Nagawa ba ni Digong na mapababa or makabili man lang yung mga kababayan niya sa Davao? Diba? Sa buong Davao. Nagawa ba ni Digong yan? Sa buong Davao na lang. Buong Davao na lang. Utang ina nyo, sagutin nyo. Nagawa na ba yan ni Digong? Na makabili yung mga kababayan natin sa buong Davao. Okay? Nakapaglatag ba siya dyan? Di ba wala? Yan yung sinasabi natin, na pagka wala kayong naibato na maayos na argumento, di ba? Mambabastos na lang kayo. Di ba? Mambabastos na lang kayo. Kasi bakit? Bastos kayo eh. Di ba? Real talk, bastos lang kayo. Yan lang ang kakayanan yung mga DDS. Bastos lang kayo. Wala kayo sa tamang argumento. Kasi nga, bakit? Literally, mga bobo kayo. Mga bobo kayo. Literally. Kaya kahit sino maging presidente ng Pilipinas, kayong mga DDS, magiging bastos kayo panghabang buhay. Kasi bakit? Yun na ang pagkatao nyo. Yun na ang pinamana sa inyo ni Digong. Bastos kayo. Di ba? Yun ang totoo. Wala na kayong magawa dito sa Pilipinas kung hindi maghasik ng fake news. Di ba? Maglabas ng mga fake news. Gumawa ng mga fake news.
Di puta. Diba? Wala na nga kayong silbi sa sambayan ng Pilipino, puro pa paninira ng kapwa nyo ang ginagawa nyo. Oh. Diba? O eto pa. Eto dito nanggagalaite. Nanggagalaite. Sino? Si Sara Duterte. Bakit? Siya ini-impeach siya. Ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho. Si Sara Duterte ini-impeach, pero ang Pangulo natin nagtatrabaho. O, eto, katibayan. Katibayan, o. Babasahin natin babasahin natin. O, ayuda na para sa tricycle driver. Sa direktiba ni PBBM, magsisimula ang cash aid payout ngayong March 17, 2026. O. Yung Duterte, puro bukang bibig. Puro anong bukang bibig nila? Politika. Politika literal. Oh. 'Di ba? Politika literal. Anong nagagawa ng pamumulitika nila sa ating mahal na Pangulo ay presidente na yan? May magagawa pa ba yan? Wala na yan. Presidente na yan eh. 'Di ba? Presidente na yan. Kahit magtatatumbling pa kayo diyan, kahit na ano pa kayo diyan. 'Di ba? Ano pang gawin nyo? Presidente na yan. Nagtratrabaho na yan. Putang inang BP nyo, nagtatrabaho ba? Unang putok, ano sabi ni Attorney Claire Castro, ni Yusek Claire? Unang putok sa Middle East, nasaan ang nyo? Nasaan ang BP nyo? Utang ina, nandun sa ibang bansa, naglalakwatsa. Tapos sasabihin nyo, maayos na pamumuno. Okay ng ina nyo. Diba? Buwaka ng ina nyo. Asa na magandang pamumuno niyan pag naging presidente ang hinayupak na indot na yan? Asa na magandang pamumuno niyan? Ang ina nyo kasing mga kayo, DDS kayo, ang gusto nyo maghigante mga animal. Real talk. Ganyan lang ang estado ng utak nyo. Paghihigante mga tanga. Ang nagiging kawawa ang mga pobreng Pilipino, no, na nagtatrabaho ng tama. Diba? Buti nga itong mahal na Pangulo natin, buti nga to si PBBM, kahit na alam niya na mahirap gawin, ginagawa niya. Diba mga kababayan? Even ang hirap ng sitwasyon, hindi lang ng Pilipinas, buong mundo ang sakop nito mga kababayan. Even tayo, humaharap ang ating mahal na Pangulo saan po? Sa sitwasyon na ganitong mahirap pero lumalaban. Inilalaban. Sa katunayan nga, naglabas ng statement ang ating Malacanang, ang ating sinabi mismo ng ating tagapagsalita ng ating mahal na Pangulo, itong regarding sa oil price hike, may sagot ang gobyerno. Even mismo si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, mismong si Senator Risa Hontiveros, buti pa tong tao na ito, buti pa itong senador na ito, may alam kung paano susolusyonan ang mga bagay-bagay. Itong mga abnormal na mga itong mga abnormal na DDS na to, ano ang alam nila literally? Mangwalang-yalang ng tao. 'Di ba? Mangwalang-yalang ng tao. Sa gitna ng krisis, hindi dapat gawing
Eto i-play natin to. Wait lang. Gagamit ang opisina ninyo bilang refuge ng mga scoundrels. At worse, ayon sa Tayo ngayon sa FNC. Eto. At isa rin talaga to si Senator Risa na lumalaban sa politika. Sa mga korap sa politika. Ayan. kerosene. Kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package kaya abot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, 38 billion pesos na emergency fund, repatriation muna at reintegration. Repatriation. Speaking of repatriation, na sinabi ni Senator Risa na dapat gawin muna ng gobyerno. Nagawa ba? Hindi. Nagawa po. Nagawa. Nag-repatriation agad, no? 400 plus people po ang pinauwi. Hindi po si Baste ang nagpauwi, Ang ating Republika ng Pilipinas ang nagpauwi. Ang ating mahal na Pangulo po ang nagpauwi. Ang ating gobyerno. Hindi po si Baste Duterte na sinasabi ng mga DDS na pinapakalat nila, salamat Baste Duterte sa pagpapadala ng eroplano. Ganyan ang mga DDS Diba? Ganyan ang mga DDS. Ano po? Trying hard. Diba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with